Understanding creation is not just about explaining matter or the complexity of moving parts of living things, but it adds beauty. When we share evidences for creation, we get so caught up in obscure details that we miss the obvious. God made His handiwork so clear that even a child can see it. The creation contains an astonishing abundance and variety of beauty that constantly surprises and delights us. In today's message, Brother John Macapobre delivered one of the prayer of Moses. Let the beauty of the Lord our God be upon us. The beauty of nature is one of those things we tend to take for granted. But when we stop and think about why something is beautiful, that though life seems so hard, we still see beauty upon it and appreciate the wisdom and the goodness of the Creator. A key feature of intelligent design is that only the designer can add beauty for the sake of beauty. Know therefore that the beauty of his work is inescapable and an undeniable witness to his existence. Let us read Psalms 90 verse 17 sa King James Version. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us, yet the work of our hands establish thou it. Ang atong teksto, let the beauty of the Lord our God be upon us. Dayon ang translation sa Good News, imo makita iya, pakamayuhon mo kami. Kag sa FED, imo makita bendisyonan mo kami. Nga nasubong sini. Nasala bala ang Ilonggo nga mga translator nga ang sa King James Version daw kalayo. Wala. Nga tungod kay kun ang katahom sa Dios ara sa imo, ining bendisyon kag pagpakamaayo mangin bugana sa imo kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. Kung ikaw makadawat sa bendisyon, especially sa mga material nga mga butang, kung magbugana ini sa imo kabuhi, hindi gid matabo nga hindi nimo mapatahom ang imo balay, hindi nimo mapatahom ang appliances sa imo balay, hindi nimo mapatahom ang tanan nga din imo ginahimo. Entonces, ang gitawag pagpakamayo kag bendisyon, simbolo ni kag resulta ni sa matahom nga hatag sa Dios sa imo kabuhi. Amo na bagay kita magpasalamat palakpakan nato na Ginoo. The word let the beauty of the Lord be upon us indicates sincere prayer. For no action of ours is beautiful and beneficial except the Lord of God's character be stamped upon it. Isa ni kasinsiro nga pagpangamuyo ni Moses, the man of God, who witnessed sa linibukang mga tao nga diin nagkalamatay because of the divine displeasure. Ang bersikulo gitawag ya 17, kung imo lang taon, pagpangamuyo ni nga diin, mangin ang katahom sa Ginoo, mangin ara siya kabuhi. Tungo kay si Moses kumbinsido, ngangin ang matahom nga kabuhi, done by his direction. Mangin matahom lang ang kabuhi isa katao kung ang Diyos ya ang nag-direct sa iya. Palagpakan na ito na Ginoo. Mangin matahom lang ang kabuhi sa tao kung ang iya gitawag ya hilikuton ang iya lifestyle done by His rule. Done by His word, done for the sake of His glory. Amo na nga si Moises nangamuyo gid.
Nga Lord, ang imo katahom mangin ari sa amo. Ang imo katahom. Tungod kay nahibalaan ni Moises nga kung ara gani ang katahom sa Dios, ang kadalagan ara man. Palakpakan naton ang Ginoo. Ang gitawag ang pagpakamaayo ara man. Ano ning gitawag yang the meaning of the word beauty? That which delights the senses or exalt the mind. Kung ara ang katahom, imo makita ang imo five senses. The sense of seeing, the sense of hearing, the sense of tasting, the sense of touching. Basta ang lima ni mo kagitawag nga ang five senses mo mag-react ni sa pag-apresar sa katahom nga imo na batyagan. Nga, laban ang ugliness, laban ang evil sa sining nga kalibutan kaysa mga butang nga matahom. Kagdayon, imo makita physical loveliness, exciting love and admiration, qualities pleasing to the moral sense, a particularly good example of a thing. Amo nang gitawag ya kahulugan sa matahom. The sense of this verse is that there is no beauty on the earth other than which is given by the Lord. Palakpakan na ito ni. Wala na sing pinakamatahom nga butang sa sini nga kalibutan kung ini nagahalin sa Dios. Si Watchman ni sa iyas gitawag libro, may personal siya nga testimony nga iya naagyan sa iya pagwali sa maayo nga balita. Nakalambot siya sa isa ka remote area sa China during the Cultural Revolution. Kini siya nga tawag, ipatay ni siya ni Mao Zedong. May nakita siya nga tao nga sa dira nga tapos nagdawat kay Kristo subong iya personal nga madaluwas, nagsugid sa true to life story niya. Siling pa niya, brother ni, sa dira nga gamay pa ko, gidala ko sa akon iloy dito sa Hindo nga temple. Kay balo ka sa temple sa Hindo, damo na mga Diyos-Diyos, damo na nga mga larawan, larawan ni Siba, mga nagkalain-lain na lang ang mga Diyos, kag mga ribulto nga ara sa sulod sa simbahan. Giuyatan siya sa iloy kag gidala sa altar. Kag nagsiling ang iloy, anak, luhod kay magpasalamat ta sa nagbuhat sa Dios nga nagbuhat sa kalibutan kag sa tanan nga mga butang. Abi mo lang sa lalantaw sa bata. Gulpi lang nagdalagan ang bata. Nagguwa sa templo. Kagdayon, pagkatapos, ritual sa iloy, pabayaan sa iloy, giapas ang bata, kagibistigar. Nga ang naglagan ka. Ngaway ka nag-upod sa akon sa pagpasalamat sa Diyos nga naghimo sa kalibutan. Yan siya, Nay, way ko gapati, nga ina nga tinigban nga larawan, amo naghimo sa kalibutan. Kag sa mga butang nga ari sa kalibutan. Lantawa blang itsura, siyado kalaway. May laway bala nga makahimo tahom? Everybody say amen. Kung ang laway ay makahimo tahom, may suspitso na na. Tublang hambal na kon. Nagsiling ya kumpare marin, naglibog bi ako sining imo pagpamata mo. Ang imo gitawag una nga bata, ang kamagulangan, dako mata, daw bukaw. Ang ikaduha, dako dulonggan daw kuniho.
Siya, pero ang ikatatlo, mistisa. Isya, mare, kung sa ligan lang ni mos kumpare, laway nis kumpare, hindi gid ka, bata kami, di gid ko ka bata, gwapa. Nagpaintindi ang laway, hindi naka-producer tahom. Everybody say amen. Amo na nga ang Dios nga aton gialagad, isa ni kamatahom nga Dios tungod kay ang iya kreasyon nagmanifest sa katahom, ang pagsubang sa adlaw, ang pagtunod sa adlaw, ang matahom nga kapanganuran, ang matahom nga mga bitsis, kag ang matahom nga gitaw kalasangan nagpamatuod ni nga may Dios ta nga matahom. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga sa closing period sa kabuhi ni Moses, the man of God, ang iya pangamuyo, Lord, ang imo kataho manginari sa amo. Everybody say amen. Aton lang taon dere, ang gitawag third division. We are not working for God, but we are working with God. Sabi mo lang, sa nagwali ko, sinigaina ko, ang nakabatyag ko, way tanaga pangabudlay para sa Diyos. Nagapangabudlay ta, upod ang Diyos. Palagpakan na ito lagi. Pero lantawan ninyo ang atong division. But God cannot work with us unless He works in us. Sabi mo lang, pagpangabudlay para sa Diyos, hapo ni mo. Kapoy. Mga budlay ka nga way upod ang Diyos, kapoy ni. Kapoy ang pagsimba nga hindi upod ang Diyos. Makatalaka ang paghatag nga hindi upod ang Diyos. Kagdayon kung mag-alagad ka nga para sa Diyos, kag hindi upod ang Diyos, isipan mo ang imo pagpangabudlay. Tukay ang matahom nga pag-alagad, upod nimo ang imo gialagaran. Palakpakan nato na Ginoo. We are working with God. Pero lantawan but God cannot work with us unless He works in us. Makaupod lang siya sa pagpangalagad mo kung tugtan mo siya sa pagpanghikot sa sulod sa imo pagkatao. Everybody say amen. Ang mga tao nga nakaalagad sing tuod para sa Dios, amo ng mga tao nga giupdan sa Dios. Kag ang mga tao nga giupdan sa Dios, amo ng mga tao nga may enerhiya sulod sa ila kasing-kasing nga ang Dios gapanghikot agud makapadayon sila sa pag-alagad. Palakpakan nato na Ginoo. Ang pagpamuhat nga upod ang Dios. Pero hindi siya mag-upod sa external nga dimension sa imo pagkatao. Kung updan ka sa imo amiga, sa imo mga parente, ara na sila sa guwa. Pero kung ang Diyos mag-upod, aray na sa sulod sa imo tagipusoon. Pagpakan nato na Ginoo. Kag ang mga tao nga giupdan sa Dios sulod sa ila tagipusoon, hindi na mationg tug kay may extra and supernatural energy na nga nagapabakod sa iya sa pag-atubang sa mga kalalataan sa kabuhi. Pagpakan nato na Ginoo. Ang matudtuod nga pag-alagad para sa Dios, ang matudtuod nga pag-updanay upod sa Dios, nagasugod ini sa matudtuod nga pagpanghikot ni Ginoong sa kinasuluran sa imo pagkatao. Yes. Makanto kita sa according to the commentary, the word grace, the word grace is the equivalent of the word beauty of the Lord.
Ang pangamuyo ni Moses nga ang katahom sa Dios mangin ara sa ila kasi a personal nga kabuhi. Gipatihan sa mga theologian nga nagsulat sa one of the leading commentary nga ining beauty of the Lord, siling pa niya, ang equivalence ni amo ang grace. Siling pa niya diri, the word grace is the equivalent of the word beauty of the Lord in the Old Testament because the word grace in the New Testament has a double meaning, kindness and loveliness. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung maghambal gani kagrasya, nagtumod na sa duha ka kahulugan, kindness and loveliness. Exciting love and admiration. Kung ara gani ang katahom sa Dios, ara ang iya generosity. Kung ara ang katahom sa Dios, ara ang iya loveliness, exciting His love and admiration. Amo na nga kung ara ang katahom sa Dios sa kabuhi sa tao, hindi na siya mangin offensive sa iban nga tao, mangin attractive na siya sa iban nga tao. Ginahandom na siya sa iban nga tao. Kagdayon kung imo tan-awon diri, ano ang hambal? For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Dayon, ang gitawag, another translation nagsiling, because the law was given through Moses, yet grace and truth are birth. Ining pabor, makalilipay nga pabor kag reality came to be through Jesus Christ. Inang word nga, kung imo tan-awon sa sining nga passage, given by Jesus Christ. Nahatag ang ang gitaw grasya kag realidad. Nahatag ni paagi kay Kristo Jesus. Pagpakan natin. Ang jay iminti nagsiling, nataw ni dira sa kabuhi sa nagbaton paagi kay Kristo Jesus. When you form an attachment to the personality of the Son of God, kung imo abrihan ang imo kasing-kasing kapag hunahuna sa kay Kristo Jesus. Kakun madawat mo ang grasya sa Diyos. Magsugod pagkatao sa imo personalidad ang matahom nga kinaiya kagkabuhi. Palakpakan na ito na gina. Amo nang tuod-tuod nga born again. Ang Cebuano nga translation sa John chapter 1 verse 14 nagsiling, kag ang pulong nang nahimong unod og nagpuyo ipon kanato ug ato nakita ang himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya ug sa kamaturan. Hindi lang kay gibaton mo, sa nabatunon mo ang grasya sa Dios, ang katahom sa Dios sa imo kabuhi. Magsugod kag mataw sa imo kabuhi ang mga matahom nga mga butang nga resulta sa grasya sa Dios, kag indi lang kutob mapuno ka sa grasya sa Dios. Palakpakan na ito na. Amo nang pinakatahom nga promesa sa Dios sa aton kung ara si Kristo Jesus. Because Jesus Christ is the embodiment of the fullness of grace and truth. The embodiment, siya ang larawan, siya ang persona sa grasya kag sa kamatuoran kag realidad. Abi mo lang, kung maghambal ganita katahom, si Christ siya imo makita iya. Sa way pa siya na tao sa pasungan, may gitawag siya, nature siya nga. He is a pre-existence nga gitawag Son of God. Way pa siya na tao sa pasungan, dira na siya.
Amo na siling pa niya sa mga Hudyo, way pa si Abraham, dira na ko. Because siling pa niya, I came forth from the very bosom of the Father. Way pa siya matao sa pasungan, way pa siya gipanamkon, way pa siya ginbata ni Virgin Mary, imo makita eternal Son of God na siya. Kagdayon kung imo lang taon ang 66 ka libro sa Biblia from Genesis down to Revelation, may mga title siya, may mga ngalan siya sa kasi libro sa Biblia. Kung basahon nimo ang Genesis, he is the seed of the woman. Kung basahon nimo ang gitawag yung mga salmo, imo makita iya ara ang iya gitawag ngalan. Kagdayon imo makita sa minor prophet, he is the son of righteousness with healing in his wings. Kung imo lang taon sa gitawag yung Revelation, siling pa niya, ako ang kaliwat ni David, ang masidlak nga bituon sa kaagahon. Gitawag na sa Cebuano kabugason. Kung imo lang taon, imo makita lang taon nimo ang mga experts sa navigation before na imbento ang kumpas. Way iban sila nga gitawag ya ginasintro, gitawag nagtungdunon nila sa ila direction sa pagpanakayan sa laod o sa ocean, kundi ining gitawag North Star kag itag bituon sa kabugason. Bituon sa kaagahon. Ang iban kuno nga siling pa sa mga navigator sa ancient time, ang iban kuno nga mga biton gabalhin-balhin na sing posisyon. Gabalhin-balhin na siya. Pero ang gitawag ang bituon nga gasiga sa kaagahon pag mata mo diri sa sidlakan, waay na gabalhin ang posisyon. Nagpaintindi kung ang gitawag isa na sa mga ngalan kag title ni Christ nga siya ang gitawag North Star kag bituon sa kabugason, kung siya ang sentro mo sa kabuhi, hindi ka gid maano, hindi ka mationg sa anuman nga bagyo sa kabuhi. Pero may ari dire nga din imo makita sa Song of Solomon chapter 2 verse 1. Ano ang hambal? Siling padre, I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. Ano ang opinion sa mga church fathers ini? Majority of the Christian fathers assign this verse to the Lord Jesus Christ. Gipatihan sa mga early church fathers nga din ining humble sa Song of Solomon nag-refer ni kay Jesus Christ. Ining lily of the valley nag-refer ni. Sabi mo lang sa nakighambal ang Ginoo sa mga religious leader sa gitawag iya sa dito sa Jerusalem. Nagsiling siya. Lantawan ninyo, upod siya mga apostoles, lantawan ninyo ang mga lili sa kapatagan. Ang yagitumod. Ini sila malaya lang. Pero even si Solomon in his splendor and glory, wala kabiste kaangay sa ila. Ito sis ang lily of the valley, imo makita simbolo ni sa katahom nga kung imo tan-awon dere the lily of the scriptures, the lilies of the scriptures record were to be found in the lupin among thorns and weeds, and in pasture where flocks graze. Ining lily of the valley, ining nga mga bulak sa kapatagan nga gipatihan sa mga church fathers nga nagsimbolo sa katawom ni Ginisos, ara ni gaturok sa gitawag mga kapatagan, wainis bukid. Ara ni sa ubos. Amo na nga
simbolo gid sa kay Kristo Jesus. Sa diri si Kristo Jesus sa duta ya, way sa ibabaw ara sa ubos. Muna salipan ni Apostle Paul, let this mind be in you which is in Christ Jesus. Although he existed in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of the servant. Ara ni siya gatubo sa gitawag yung ako. Amo na nga way ginagsala ang mga early church fathers nga nagsimbolo ni kay Kristo Jesus. Kagdayon imo makita ya, ara ni siya gatubo sa gitawag mga talungon nga mga sagbot. Ang talungon nga mga sagbot ya imo makita, ang talungon nga mga gitawag mga hilamon, hindi kapugong. Nga din, sa paggitawag siya sa pagpaugoy sa iya sa pagpamulak nga matahom. Ito si kung ara si Kristo Jesus. Bisan ara ka sa tunukon nga kabuhi, bisan ara ka sa hindi gitawag iya healthy nga environment, makita mo nga manginhamot ka, makapamula ka tungod kay amo na ang kabuhi ni Kristo Jesus. Palpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, gitawag ni sa mga Egyptian nga big flowers. Nga big flowers. Tungod kay gahataw ni siya sa tunga sa mga tunukon nga mga tanong. Amo nang katahom ni Jesus. Kagdayon, kung imo tan-awon diri, amo nang gihandom sa Ginoo sa ato. Nga may matahom ang aton kabuhi. Mangin matahom ang aton kinai. May duha ka nag-amiguhay nga, nag-istoryahan na sila. Siling siya, kung ikaw papilion sa babae nga imo nga mapangasawa, ano man, sino man ang imo pilion? Ang gwapa, nga perti ka lain batasan? O, ang lain batasan nga laway? Siling ang iya amigo. Insyamig, ang akong pilion, inang gwapa nga lain batasan. Nga, ang batasan niya maliwat na, pero itsura di na maliwat eh. Pero ay kahibalo ni nga tao, nga kung ara si Ginisos, bisan ano kalain ang batasan sa tao, liwaton ni Ginisos kung siya, tuod-tuod nga diin. Iya alagaron si Ginisos. May isa ka alam nga amay. May duha siya ka bata. Ang babae, laway. Pero ang iya lalaki nga bata, guwapo. Ang iya bata nga babae, considered not beautiful in appearance. Pero ang bata niya nga lalaki, imo makita siya do katahom, guwapo, good looking. Sa ining duha niya kabata naghampang, ginsunlog sa iya utod nga guwapo, ang iya manghod nga babae, siling ang iya utod nga laki, laway ka, laway ka. Di ka kalaway, makahuluya ka. Hindi ka mangguro bata ni daddy. Something amo na.
Ang bata iya naglagan. Imo makita iya nga, ini nga bata run immediately to her father, complaining of her brother, the rudeness. Lagan taon tong laway nga bata niya nga nagreklamo si amay. Si daddy, gihikayan ko ni Manong. Abi mo lang, alam gid nga amay mo. Imbis nga maakig ang amay, ang kasaysayan nagsiling. Siling pa niya, giuyatan, nagpalapit ang amay with much affection. Gipalapitan niya, gidala niya ang babae nga iya bata, kag gipangita niya tong lalaki, kag giuyatan sila nga duha. Kag naghatag si advice. Kag sana malandong ko sini nga kasaysayan na tandog ko. Give them following advice. Siling pa niya, gusto ko nga sa kasi adlaw, mangispiho kamo nga duha. Lantawon ninyo ang inyo hitsura sa salamin. Kagdayo nagsiling din siya sa iya bata nga lalaki. Siling pa niya, son, siling pa, be reminded, siling pa niya, be reminded never to dishonor the beauty of your appearance by the deformity of your action and character. I would like to repeat it. Son, iyatan niya, siling pa niya, never to dishonor the beauty of your appearance by the deformity of your action and character. Hindi pagguba ang imo matahom nga hitsura sa kalaway sa imo kinaiya kag batasan. Everybody say. Everybody say. Kung kaisa, muna akong ginahibian eh. Kay, hindi lang ka mo ga-struggle sini, kundi kita tanan. Kaksa nagmasakit ko. Isa sa pagpaandam sa akon, suno sa pulong sa Diyos. Hindi ka maghambal sing malain, batok sa imo isig kata. Son, siling pa yan. Never, siling pa niya, never to dishonor the beauty of your appearance by the deformity of your character. Hindi pagpalawaya ang imo matahom nga itsura sa imo kinaiya nga hindi may. Dayon, giuyatan niya ang iya gitog bata nga babay. Abi mo lang pinakatahom. Siling siya anak. Imo makita ang akon mahambal sa imo. Take care to hide the defect of your appearance by the superior lustre of your virtues and amiable conduct of your good character. Tagua ang imo hindi maayo nga hitsura dira sa maayo mo nga kinaiya nga ipakita sa tanan. Hallelujah. Kay anak, ang katahom mula sa hitsura
Ang katahom ara sa kinaiya, tuki ang Dios interesado sa imo kinaiya kaysa imo itsura. Muna nga, as a conclusion bala, because time is running out, mabalik balata sa teksto. Ano ang hambal sa teksto? Let the beauty of the Lord our God be upon us. Be upon us. Yes. Ang evil ya means deformity of character, ugliness of character. Dira ang tanan ng mga depikto sa kinaiya. Pero ang hambal ni Moises, and establish thou the work of our hands. Establish the works of our hand upon us. Ye, the work of our hands, establish thou it. Duha ang gitawag iya, duha ang word nga establish, nga iya gi-pre-request sa Dios. Ano mo pangop sini? Ang word nga establish, sit up, settled in a position on a firm and permanent basis. Kagdayon, the epics, which the beauty of the Lord, which the beauty of the Lord our God produce, it establish the works of our hands. Ang katahom sa kabuhi, ang katahom sa kinaiya nga ginadevelop sa Dios aton kabuhi, amunang gitawag enerhiya nga din imo makita mangin legacy mo nga bisag wala kani sa kalibutan, establisado ang imo binuhatan. Mapatay ka man, pero ang imo binuhatan hindi na mapatay. Palakpakan nato na Ginoo. Moses was the man of God who witnessed the destruction of the 1,000 of Israelites because of the divine displeasure. 40 ka estasyon ang iya giagyan halin sa Egypt pagkadto sa Promised Land. Kagway pa siya kasulod sa Promised Land. Pero nangamuyo siya nga sa word nga i-establish. Sabi mo lang, ang word nga establish, amuning diferensya sa buang-buang nga builders kag sa wise nga builders sa parable ni Christ. Anong hambal ni Kristo Jesus? Ang buang-buang niya nga tao, nagtukod siya balay, ibabaw sa balas. Kag naglambot ang unos, naglambot ang bagyo, nagwaswas ang hangin. Kagdayon, gianod ang gintukod sa balas. Pero siling paniginisos, nga, hindi estable, hindi pundado, waay ning pulong nga establish. Pero anong hambal sa niginisos? Pero ang maalam nga tao nga nagtukod sa iya balay, ibabaw sa bato, nag-abot ang bagyo. Naghuros ang hangin, nag-awas ang mga suba. Kagin, testingan, anod ato nga balay, pero ato nga balay wala na anod, ko'y napasad sa bato. Kung ang katahom sa Dios sa kabuhi sa tao, manginara. Ang katahom kung madibilop ang matahom nga kinaiya. Ang Kristohanon nga kinaiya. Ang godly character. Ina nga kinaiya. Magapabili na antod sa wala sing katapusan. Plagpakan na ito na Ginoo. In conclusion, I would like to quote sa isa ka hambal sa isa ka matawang nga theologian. Anong hambal niya? We need this beauty of moral character. As Christian, we need the beauty of this moral character for the sake of others. Nangin Kristohanon ka, hindi ilang para na sa imo kagalingon. Tandain. Gitawag ka sa Ginoo hindi para sa imo kaugalingon nga interest. Gitawag ka sa Ginoo nga mangin blessing ka sa iban nga tao. Ito sis, ginaayo mo ang imo kinaiya,
gina-arrange mo ang imo kinaya, ginakoreksyonan mo ang imo pamatasan, hindi na para sa kadayawan mo, kundi para na sa kadayawan sa Dios, kag para sa kadayawan sa iban nga tao. Ano nga balik ni Jesus? Pasilaka ang inyong maayo nga binuhatan sa iban nga mga tao, tuki sa makita nila ni ining maayo nga binuhatan, ining kindness, loveliness, generosity, makita nila, himayao nila ang inyong amay sa langit. I really appreciate with the saying of this theologian. Selling pa niya, we need this beauty of moral character for the sake of others. What you say and what you do for others and you give is immeasurably considered as the great multipliers. Ang word rin nga igagamit, great multipliers of goodness. Great multiplier of goodness originated from the virtuous principle of your personal life. Palagpakan na ito na Ginoo. Wow! Amo ning katao. Amo na nga, way gid nagsala si Moises. Nga damo siya mga pangamuyo, verse 1 up to verse 16, pero sa verse 17 ang iya pangamuyo, Lord, mangin ang imo kataho, mangin akon. Ang imo kataho, mangin akon. Ang Salmo 27 nagsiling siya, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? When my enemies and my foes come up to eat my flesh, they will stumble and fall. Though the war riseth against me, my heart is confident. Siling pa ni David. My heart is confidence. One thing I desire from the Lord. One thing I desire from the Lord, in which I'm seeking for, in which I'm looking for, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to see the beauty of the Lord. To see the beauty of the Lord. Isa lang kabutang akong ginhandom, kagitinguhan ginakon siling pa ni David, maka-istar ko sa templo sa Diyos, sa eternal nga sayon, upod sa Diyos sa wala sing katapusan. Hindi sa pag-enjoy sa mga butang nga langit nun nga iyagin hatag sa akon, kundi gusto ko mulantaw sa ikatahom, palpakan na to na Ginoo. Gusto ko mulantaw sa ikatahom. Gusto ko siya pasalamatan, because siling pa niya, in the day of trouble, He hide me in His tabernacle. In the day of trouble and calamity, He hides me. He hides me in His pavilion. Amo bala nagihandom ta? Ngamin mataho mga ton kabuhi. The longer I stay in the ministry, I would like to see it with honesty. Ang mga may paghibi, balag, hibian ko sa Ginoo. Interesado gali ang Ginoo. Hindi sa akong pagwali lang. Interesado ang Ginoo. Hindi sa akong gitawag yung pagkapastor. Interesado ang Ginoo sa akong kinay. Kaya kung nagapati, kangay sa inyo, God has no respecter of person. Kung interesado ang Ginoo sa akong kinaya kag pamatasan, interesado po ang Diyos sa inyo na mga anak kita sa buhi ng Diyos. For being with us. Till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Cadiz. God bless